So hello everyone. Thank you for joining us today. My name is Celine from Heal Your Way. So this is a special video because this is the beginning of a new series which is all about homeopathy. So for this first episode, we're going to have a chat with a homeopath and we're going to get to know who he is, his experiences, and of course, we will deep dive into the topic of homeopathy. What is it, and how does it work, and other interesting stories about homeopathy. So, yeah, whether you're new, you're curious about homeopathy, or is it something that you already know about and you're a fan, we have some great stuff lined up for you. So sit back, relax, and let's dive into this interesting topic together. So let's get started. So first, let me introduce our guest, Mike Romero. So welcome, Mike. Thank you. All right. So, Micro, can you tell us a bit about your background and how did you get into homeopathy? First is, meron akong madaming experience before from different kind of disease. Nung bata pa lang ako, sakitin na ako, and even my both parents are vegetarian nung kinunceive ako. So, naging sakitin na talaga ako after nung ano. And then, one of my experience is when I was 7 years old, 7 or 8 years old, is nagkaroon ako ng bike accident na minor lang naman siya. But, after ko inuman ng antibiotic, nagkaroon ng allergic reaction within overnight. And then, ang next na nangyari is namaga yung paa ko, tapos yung mga scratches na minor na sugat lang siya, ang nangyari sa kanya is lumaki siya. And lumalim, tuloy-tuloy siya na lumala. Then nag-violet bluish na yung legs ko dahil dun sa allergic reaction and also dun sa minor na sugat. Ang ginawa namin, dinala namin siya sa ospital, and then yung suggestion ng doktor sa leg ko nga noon is putulin na daw kasi lalala pa daw yun. This is where naghanap kami ng alternative. Una naming nakita na homeopath sa Pilipinas is Dr. Omar Arabia. Then yung ginamot niya ako, sinuwero niya yung homeopathic remedy sa akin. So yung araw na yon, sabi ng mother ko nga is yung room daw is amoy antibiotic after akong sweruhan ng ganon. And within a month, after nung swero na yon, within a month, gradually nag-heal yung sugat, which is sobrang laki nung nangyari. Is like half-inch deep yung sugat ko noon, and tapos hindi siya nag-heal nung wala pang homeopathic. Pero after nung session kay Dr. Omar Arabia, nag-heal siya ng tuloy-tuloy, slowly, like a month. Then na-recover siya. So, and also, usually kapag yung sugat is palalim yung wound niya, usually nagke-keloid siya. Pero itong nangyari sa sugat ko nga is hindi siya nag-keloid. So, one of the amazing story ko yan sa homeopathy. And now, kamusta na yung legs mo? Okay naman siya. Wala na siyang wala na siya nung other symptoms na yung iba kasi kapag nagkaroon ng malalang injury or trauma, meron silang phantom pain na bumabalik siya kapag nalalamigan. Ito wala siya. Totally cured siya for Grabe, no? So, ang scary yung idea na posibleng maputol yung paa mo. Yeah, yung ganong at hindi siya nangyari. Thanks to homeopathy. And also before, dati pag nagkakalagnat ako is above 40 lagi yung lagnat ko, above 40 degrees.
So, nung nag-practice na kami ng buong family namin, nag-practice ng homeopathy, medyo nabawasan na yung mga sakit namin na ganito. So, instead of, dati may regular kami na schedule na na-hospital kasi may tumitirik yung mata, gano'n. Usually ako yun. Tapos, around 2009, 2008 is father ko is na-diagnose ng cancer na stage 4. And this is different homeopath naman na na gumamot sa amin. Also, binigyan rin kami ng gamot like the first 200 remedies ng homeopathy binigay sa amin. So this one is yung stage 4 cancer ng father ko is nagamot within 6 months. So totally cure na ganito. And itong homeopath na to, si Ivan Piccio, is marami pala siya talagang ginamot na cancer patient dito sa Pilipinas. So yun yung background niya. And then doon ako nag-decide na mag-study ng homeopathy. Also, parang doon din yung time na marunong na ako sa orgonite or crystal healing. Like, you put intentions to crystals to heal someone. Parang ganun yung ginagawa ko dati before. Mga 17 years old ako nito. Marami na akong adventure na ginagawa sa sarili ko. So, sige nga, can you ano ba yung bakit ka biglang nag-explore ng mga ganitong klaseng type? Kasi yung first time ko is yung orgonite. So, crystal is hindi naman ako clairvoyant actually. So, pero pinatesting sa akin, hawakan yung crystal like so anong nararamdaman mo? Then nung hinawakan ko yung crystal, naramdaman ko siya na tumitibok siya, but it's not my heartbeat. It has different, para siyang tumitibok na may pulses siya na different from my heartbeat. So, saan mo na-encounter tong crystal? Anong itsura nito, yung orgonite? Yung itsura niya is ordinary crystals na transparent, and then ang alam ko is yung nagpahawak sa akin noon is nagpa-practice din siya ng orgonite, and lagi niyang kinukwento yung libro ni Rhonda Byrne na The Secret. Rhonda Byrne, like, so interesting it's like all about law of attraction. Like ganun niya tinuturo yung But nung naramdaman ko nga yung pulses na crystal na ganun, and meron siyang tinuro na you put intentions to crystals, and then ito yung gagawa ng mga gusto mong bagay instead na ikaw. So it helps you your motive kung ano yung mangyari. So ayun na siya. And then after nung orgonite, marunong na ako nung orgonite that time, but it's very light pa lang yung knowledge ko, surface pa lang. Then nag-approach na ako dito kay gumamot sa father ko ng cancer na if pwede niya akong turuan mag-homeopathy. Then I was rejected that time kasi nga ang bata ko pa noon, like 17 or 18. So kahit maging student niya nga ako is wala ring maniniwala kasi sa age and yung mukha ko nung panahon na yon. So ganun. And then bata mo pala na talagang gusto mo na siyang gawin. Yeah. Oo. Yung from the pa lang. So when did you actually start the training? Around 2018. 2018 nagkaroon siya ng mga may classes na siya like 5 years before 2018. Pero hindi pa ako na-schedule. Nung nakausap ko siya personally around 2018 din, saka ako nag-approach sa kanya na can I join the class this time? And ngayon in-accept niya na ako. Like siguro hindi pa ako prepared talaga nung panahon na yun na itanggapin yung lessons ng homeopathy.
So, and then tinuloy mo na. Yeah, tinuloy ko na. And actually, kahit nung hindi pa ako nagle-lecture sa kanya, yung mga kapatid ko kasi, yung kapatid ko and yung mother ko is naunang magkaroon ng lecture sa kanya ng homeopathy. Binabasa ko yung books niya, and also, yun na rin yung ginagamit kong pang gamot. So, nung na-receive namin yung first 200 remedies galing sa kanya na binigay niya, hindi na kami hindi na ako napunta sa ospital, or di na ako na ospital after nun. Like mostly umonte yung mga sakit na lumalabas sa akin. Interesting. So, ano pala, no? Nakakatulong din siya sa na mabawasan yung pagbisita sa hospital. Pero before we go further into your experience, balik muna tayo dun sa topic na homeopathy. Okay, diba? Sure. Oo, kasi kasi for our viewers na hindi pa familiar sa homeopathy, can you explain what is homeopathy and how does it differ from conventional medicine? Okay. So, homeopathy is energy-based medicine. So, yung actual na modern medicine na ginagamit natin ngayon, ang ginagamit niya is yung physical or yung present dun sa ingredient, and then ang ginagamit naman dito sa homeopathy, sa mga energy base, is yung memory na lang nung gamot na yon, kasi dinilute natin yung gamot ng more than 100 times. Usually ang ginagamit ko is 200. So energy base siya, and then so I think what you mean to say by energy base is ang tubig kasi, di ba, holds memory. Yeah. So dun sa conventional na medicine, kunyari ini-extract nila yung essence, yung physical essence na let's say, ano bang gamot? Antibiotic. So yung like antibiotic, diba, it's made up of different components to form the medicine. At yun yung iniinom. Pero yung sa homeopathy, yung ingredient, kinukuha yung essence na yon, diba? Tapos dinadilute siya sa water. Yeah. Tama ba? Tapos dun sa process of dilution, parang maaaring yung potency nung essence, dinadilute siya. Tapos ang mangyayari yung dahil sa pagka-multiply nung potency dun sa water, ang nangyayari yung energy na nanggagaling dun sa main ingredient, yun na lang ang nata-transfer. And we use the memory of the similar symptoms. Halimbawa, ang ginamit natin, yung symptoms nung tao is allergy, like allergy, mayroon siyang redness, may ganito, may swelling, may ganito. We find similar na kaya mag-produce ng ganong symptoms in homeopathic. So, yung dalawang similar na symptoms, pagbabanggay mo siya, yung isa energy-based and yung isa physical symptoms ng pasyente, so it will cure naturally. So yung method niya is naka-base sa like yours, like so. You just have to find kung ano yung pinakamalapit na malapit na gamot na nagpo-produce ng similar symptoms. Yun yung pinaka-basic methods ng homeopathy. So tama ba? So kunyari, fever.
Diba? Yeah. Meron akong fever. So, ang symptom ng fever is hotness, Yeah. nag-iinit yung katawan, mahina yung immune system. So, maghahanap ka ng natural na na herb or plant, tama ba? Yeah. That gives that same effect. Yes. So yun pala yung concept na. Tapos so you process that, you create your remedy, and then kunyari ako yung patient, I'll take the remedy, and somehow, because like cures like, yun yung principle na manu-neutralize yung symptoms ko at gagaling ako. Yeah. So, simple lang talaga yung paggamit ng homeopathy. Medyo humihirap lang siyang gamitin once na meron ng major disease na yung ina-address natin, kasi medyo komplikado na yung formula niya. Parang ang naiisip ko dyan, para siyang poison, yung concept ng poison, di ba? Yeah. Na pag na-poison yung tao, yung cure niya, nagagaling din dun sa essence ng poison. Tama ba? Yeah. Meron din similar sa, parang merong ganitong practice sa mga province na halimbawa na poison ka ng or nagkaroon ka ng allergic reaction pagkakain mo ng crab. Ang gagawin mo is yung shell is i-roast mo siya, and then yung powder nung pinag-roastan is pwede mo siyang ipahid kung saan yung part na may allergy, and gumagaling siya. Same principle. What gives you the symptoms is also can cure you. Okay. So, ganun siya. So, ngayon, medyo nag-research din kasi ako bago tayo nag-usap tungkol sa homeopathy, at napansin ko na parang maraming mga misconceptions yung mga tao. And alam naman natin kasi syempre nasa alternative healing tayo. Marami talagang mga iba-ibang opinions tungkol sa ginagawa natin. So, dito sa homeopathy, siguro you can give us some light. Ano ba yung mga common misconceptions na nare-receive natin? Ano ba yung mga common questions na tinatanong ng mga tao sa'yo dun sa mga, di ba, pag may lumalapit tapos syempre wala pa silang idea, ano kaya yung mga yon? Yung mga actually okay yung mga walang idea kasi they will try it. Pero yung medyo may alam na, like na nakabasa na sila sa internet about homeopathy, is ang common nilang reasoning is it's just water, and yun lang daw, ang nakakagamot lang daw is actually the interview process is masyadong convincing daw, kasi kaya ganito ganyan yung effect, kaya siya nakakagamot kasi you approach and kinukuha mo yung sympathy ng pasyente mo. So, nagkakaroon lang ng comfort zone yung pasyente. Yun daw yung common misconception. Sige. Paano bang pag-consult sa ano bang pagkakaiba? Kasi you mentioned about the interview. Ano ba yung process pag kunyari merong may gustong lumapit sa'yo? Magkakaroon ng interview like 2 hours and conversation about past disease, yung disease niya ng bata pa siya, all disease na natatandaan niya, ililista namin, and also favorite food and traumas, and kung ano yung mga incident. Usually we want the patient to tell stories kasi doon namin nalalaman kung ano yung emotion na nagdo-domain sa kanya, kasi emotion is also attached to certain organ, and doon kami magpa-pattern. So, and also tinatanong din namin if yung sides, kung anong side sila natutulog, left or right, and also kung anong klase ng tulog niya, gusto niya ba yung
yung kulob, yung wala masyadong ventilation, or gusto niya yung may airflow na may pumapasok na hangin. And also, pati yung gusto niya ba is yung klase nung lamig is from the aircon, mga ganon. So, iba-iba kasi yun na klase nung questions, and inaabot siya ng 2 hours. So, comprehensive Sometimes, pala. ganon din nga siya na medyo convincing nga kasi yung approach nung ganon, yung classical homeopathy interview. But, So, ang tawag nila doon is parang pseudo-healing. But pseudo-healing is something na hindi naman siya applicable with ang gagamitin natin is mga pets, halimbawa cats or pets. We don't interview the cats or dogs ng 2 hours para lang gamutin sila kasi we can't get an information from that. So sometimes yun talaga yung sinasabi is pseudo-healing lang daw. I think pseudo-healing is yung nice conversation also helps, but it's in different scheme. Hindi lang yun. Okay, so comprehensive pala yung interview process ng sa homeopathy. So talagang yung buong history, ng buong life mo, yung habits mo, yung behaviors mo, yung diet, sobrang tinitignan pala lahat, iba-ibang aspects. So sobrang holistic nung approach nung homeopathy, kasi pati yung emotions, hindi lang yung physical, kundi pati yung emotions and disposition ng tao kasama sa pag-diagnose, dun sa evaluation. At kaya siguro sinasabi ng mga iba na yung interview process, kaya nag-aano yung mga doubters dun sa homeopathy, feeling nila na yung interview process affects the effectiveness of the treatment. Yeah. Pero siguro nga, hindi natin, napakahirap i-prove, di ba? Kung ano ba talaga yung nagko-cure dun sa tao. But that's very, very interesting. What else? Ano pa ba yung mga ibang misconception? Usually, hanggang dun lang. Kasi yung reasoning kasi nila is hanggang dun lang sila na it's dun sa reasoning na it's just pure water and it can't do anything. Hanggang dun lang yung reasoning nila. Oo. And ayun, then like ang sinasabi nila is well-funded lang yung homeopathy kaya sila nag-i-spread. But it's different. Kasi once you cure someone, magsasuggest pa sila ng ibang pasyente. So, kusa talaga siyang nag-i-spread. So, yung mga patients mo, dahil humana sa kanila, diba? Yeah. Nagre-refer na lang sila. Nagre-refer na sila ng mga ibang tao sa'yo, and yun nga, it grows on its own, yung practice. Yeah. By word of mouth alone, because of the effectiveness of the treatment. Yes. So, kunyari, merong pumasok sa'yo na medyo, 'di sila 100% believer. Meron ka bang mga ganong experience? Maybe Yes. You can tell me. May mga experience ako about this, mga skeptic silang tao. So they don't believe it. So I gathered the most important information kasi baka mag-feel nila na gusto lang na ito kunin yung loob ko para makumbinsi ako mag-subscribe or mag-continuously sa kanya. So ang kinukuha ko lang yung logical symptoms and then I give them the initial kasi yung mga taong yan ayaw nila ng long conversation and yung parang ayaw nila maramdaman na kinukuha mo yung loob nila. So they want the distance ng conversation. So kinukuha ko lang doon yung logical symptoms and
binibigyan ko lang sila ng exact remedy na kailangan nila. And then, yung first symptoms, yung first layer of disease na ginamot mo sa kanila, usually, doon na sila magsisimulang maniwala kasi they feel the effect na everything has improved. The sleep, mas lumalim, yung appetite, mas lumakas kumain. So, doon na sila magsisimula unti-unti na yan magsisimula na yung mag-build sila na mismo mag-build ng conversation kapag na-try nila after they try the first remedy. Ganun na sila. Like, meron pa palang another scheme of healing na mas effective sa traditional kasi mas mabilis and mas maano yung effect ng homeopathy. So, usually, what are the different kinds of illness or disease meron yung mga patients mo? Yung history ko ng mga ginamot is usually mga major symptoms na to. So, the first one na try ko is yung patient is very yellow, pero everything is yellow, like the eyes, the teeth, and the nails. Pati yung skin, dilaw na sila. Pero hindi siya nakikita sa pangalan nito, sa machine, sa lab test ng as hepatitis, hindi siya nakikita. So, I cure it na within a month. So, yung pasyenteng yon is medyo malaki siya, medyo obese siya nung panahon na yon. After siyang maggamot, bigla siya nag-skinny. And, ayun, no. So, after first month, isang gamot lang yung ginamit ko sa kanya. Tapos, yun na siya, nag-overall improvement siya, nawala yung yellowness niya, yung lahat ng yellowness sa katawan. Yun lang talaga yung issue niya. Naalala ko wala siyang digestive issue and something. Yun lang talaga, yellowness lang. Okay, interesting, no? Ano kaya yun? Kasi, sa totoo lang, marami rin namang mga pumupunta sa doktor, diba? Meron silang mga nararamdaman. Pero sa mga test result, walang makita. Ano pa? Do you have other cases ng mga, not necessarily yung ganon, pero ano pa yung mga common na mga meron pa mga sakit sa ulo? Pwede ba yon? Like yung mga simpleng sakit lang? Yeah. Pwede naman yung ganon. Madali, ano lang sila, kumbaga shallow part lang sila, and once they try any homeopathic remedy, hindi na nakakabalik masyado yung ganong symptoms. Unless it's hard layer ng disease yun na paulit-ulit niyang, for example, sumasakit yung ulo niya after too much coffee and paulit-ulit niyang ginagawa yung natitrigger yung ganong symptoms. It's a hard layer na siya ng disease. So, saka na siya gagamitin, i-address as different kind of remedy. Kadalasan is minor lang siya. Ang ginagamit namin is yung tinatawag na polycrest na gamot, is broad siya na gamot na maraming effect, pero siya for shallow effect lang. Okay. How about yung mga sipon, ubo? It's part ng... Ganun. Pwedeng pumunta sa'yo for... Kasi yung ganon is parang EENT disease, like from the lungs pataas. Yung mga symptoms ng sipon, sakit ng ulo, usually isa lang naman yung cause niyan, yung sakit ng ulo, sipon, and yung ubo, isa lang yung niyan. So yung taong kasi meron ako mga kilala, madalas yun ang sakit nila. So pwede ko sila i-recommend sa'yo. Yeah. And once na kukunin yung nila, yung
yung symptoms and yung background ng symptoms ng disease nila, mabibigyan na sila ng gamot. And then, usually, pagka nag-try na sila ng homeopathic like for 15 days or 30 days, yung mga symptoms na yon hindi na nila ma-encounter ulit. Like, very seasonal na lang siya na sakit. Okay. So from yung mga, diba, usual na sakit, how about ano yung pinaka-grabing sakit na nagkaroon ka na ng experience? Ang meron ako is yung punctured chest pain na parang we considered it as high blood, or if hindi high blood, yung ganong symptoms is yung pulses ng puso, yung mitral valve pulsation, na yung puso is something hindi sabay-sabay yung rhythm nila. Yung term nila sa Tagalog is parang may buta sa puso. So, yung symptoms niya is may chest pain siya. Tapos, yung inaaral ko nga yung symptoms niya is more on about dun nga sa hindi lang sabay-sabay yung timing ng puso niya. Hindi lang siya naka-timing. So, yun yung pinaka hard case ko na disease. It takes para mga 3 months yung ganong process. Okay. So ang typical na treatment period ba? Ano ba? Kasi usually, di ba, kunyari, mga sakit sa ulo, ganyan, ano lang, 1 day, ganun, di ba, 2 days, you take the medicine, tapos okay ka na after a while. Yung sa homeopathy ba, paano? Yung sa homeopathy, kapag umabot sila ng, yung disease nila, umabot ng ginagamot siya is umabot siya ng 1 month and hindi nag-i-improve. Ibig sabihin, medyo hardcore na yun. Pero yung usual na minor disease is 1 day lang sila kung yung mga surface lang. Pero kapag yung mga diseases na medyo naka-incline sa pagkain, halimbawa they have high blood, gallstones, yung mga salt formation disease like yung rheumatism, mga ganito, lahat yan is umaabot yan ng 3 months. Pero ang pinaka-maximum is 6 months yung mga diseases. Also, pati iba rin yung way of healing ng homeopathy. So, if you have these symptoms, yung halimbawa, yung meron kang symptoms na may disease ka na everyday mong nararanasan, we call it epicenter of disease. So, parang ayun yung priority mong gamutin. After natin gamutin yung top symptoms na meron ka, pag may lumabas na another symptoms, i-address din natin yon, and then hanggang sa maubos siya paunti-unti. And usually, yung next na lumalabas symptoms is based dun sa history niya. Kung nagkaroon siya ng ganito, usually bumabalik sila if we cure it naturally. So, bumabalik lahat ng symptoms na naranasan niya before. Okay. So, ang kasi syempre, yung homeopathy, hindi pa siya ganun sa mga tao, di ba? Popular. How do you, dun sa mga patients mo, paano mo sila ini-empower to take an active role sa healing process nila? Kasi may rin ba sila? May instructions ka rin ba sa kanila para support yung healing nila? Yes. Actually, after makuha yung information nila, yung mga symptoms nila is merong mga food and also habits na nagte-trigger nagke-create ng panibagong disease. So, ini-explain ko sa kanila yung mga symptoms na to and also yung food na nagte-trigger ng ganito, and
kung paano nangyayari yung ganitong food is nag-a-affect sa symptoms nila. So I explained everything, pati yung sa symptoms, ini-explain ko rin kung paano sila nabubuo. So everything is, pati yung diet, may instruction pati sa diet, pati sa volume ng pagkain na ano. So kinokontrol ko din lahat ng nila. Lahat ng intake ng pagkain. So rin no, napaka-holistic na talaga yung approach. Yeah. Kasi meron ka bang mga pasyenteng matigas ang ulo, hindi sinusunod? Yes, na yung first time ko maka-encounter nito, ang suggestion ko is to gawing alkaline yung diet niya, and also so I suggest this. The basic alkaline drink is lemon with salt. Then bigla niya siningit sa akin is sabi, pwede bang i-add sugar na lang instead of lemon and salt? So nagulat ako like, no. Masakit sa ulo tong pasyente na to. Minsan tapos, talaga yung mga ang tao gusto nila ng madaling solution. Yun yung gusto talaga ng mga pasyente is yung drugs na gagamitin nila or yung is one shot and then gagaling na sila, and it's not, hindi pa tayo ganun ka-advance, and lahat ng walang ganun. Ang original talaga na healing method is you watch your diet, you avoid stress, and also you do a lot of physical work, then ayun, magiging okay ka. At saka I guess from an alternative perspective, ang katawan natin, it's very intelligent, diba? Our bodies can heal on its own. We have that natural ability. Yun ay kung ine-expose din natin yung katawan natin sa balance na pamumuhay. Yeah. Diba? And natural lang na mag-isa lang mawawala yung sakit. Kaya kailangan din na, diba, kahit anuman, pupunta tayo sa medical doctor or sa homeopath, we still have to consider ourselves, diba, as our person who heals ourselves first. And yun, nakikita yun sa habits natin, ano ba yung iniisip natin, ano ba yung kinakain natin, yung mga environment din natin, lahat yun factor ng pag-healing. Hindi lang siya yung kung ano yung tinitake mo, yun ang solusyon. Hindi lang. Diba? Ayun. So, as a homeopath who's been practicing for a long time, meron bang mga emerging trends or developments that you can share that you're excited about the industry? This is old, pero I'll share na lang din. Sa India, they cure cancer na, like katulad ng ginawa ni Ivan Piccio dito sa Pilipinas. Ginagamot na nila sa India yung cancer. There is a family na expertise sa ganon sa India. And also yung sa US FDA ba yon? In-approve ng FDA yung homeopathy for over sa lahat. Basta meron lang, babasahin mo lang yung kung ano yung rules na sinabi nila, pero approved na siya sa lahat. Like may batas lang na And also medyo malapit na nga ma-commercialize yung homeopathy. That is medyo alanganin ako kasi nga yung kapag ka-commercialize yung homeopathy,
ang magiging practice na ng homeopathy is similar dun sa pharmaceutical na kapag ka may symptoms kang ganito, ibibigyan ka lang ng ganito. So, nagiging shallow na yung healing method. So, dapat ang kailangan na lang alagaan is yung case-taking process kasi yung interview talaga, yung nagpag-gather mo ng information sa pasyente. Kailangan yun yung makip dapat dito sa homeopathy kasi those are the reason kung bakit ang daming info ng homeopathy. Like, kahit yung mga symptoms ngayon na yung mga symptoms and disease ngayon is na bago, meron kamuka sa homeopathy. So, yung case-taking talaga ang pinaka-importante sa kasi it makes the homeopath learn new things kada pasyente. So, yun lang yung sanang makip nila, even maging commercialize yung homeopathy. Kasi ngayon, ang dami ko na nakikita na ultimo sa Shopee and Lazada na merong mga homeopathic remedy na So, something scary kasi if kahit ako na homeopath, hindi ko ma-explain kung ano yung pangalan ng gamot kasi it's a mixture ng kung ano-ano. So, nakakatakot kasi nga yung ganong problema is dadami nga kami, dadami rin naman yung medyo onti lang naman yung knowledge pero gusto maggamot. So, yun na nga. So, I think what I'm hearing is yung homeopathy is very personal, di ba? Yeah. It's really personalized to the patient kasi kino-consider talaga yung lahat-lahat about that person. So, maaaring yung kahit na may similar symptoms ang dalawang tao, maaaring iba yung cause at iba rin yung treatment na ibibigay dun sa mga tao. So, kung maging commercialized yung homeopathy, nawawala yun, yung essence nun, diba? And yun din, I think, ang na-pick up ko rin dun sa sinabi mo ay dapat din maging rin tayo i-consider din natin yung homeopath who's treating us. No? I think important din na ma-consider natin yung experience and expertise ng isang tao kasi hindi basta-basta rin yung ginagawa nila, diba? Kayong mga homeopath, you really went through training and meron din siyang other factors na kailangan din nating i-consider kasi nga unfortunately, 'di ba? Kahit naman sa mga gamot, 'di ba? Maraming mga fake na gamot. Yeah. So pati dito sa homeopathic remedies, marami ring mga fake. So I think it's important din na as consumers i-research din natin at alamin talaga natin kung saan talaga nanggagaling yung mga binibili natin. Yeah. At saka nagkaroon niya ng widespread nung nagkaroon na ng yung kumalat na nakakagamot ng cancer si Ivan Piccio. Kumalat yung homeopathy sa Pilipinas. So everyone wants to become homeopath na ang tanong nila is, nakakagamot ba talaga? Yes, nakakagamot talaga si Ivan Piccio, but hindi lang homeopath yung ginagamit niyang methods nung panahon na yun. Like, he do a lot of studies para lang makagamot ng cancer. So, yun nga, ang daming gustong mag-try kasi trending, like, akala nila pwedeng gamitin yung jumpstart yung homeopathy na maging magaling agad sila, which is hindi. Babalik ka rin sa aaralin mo rin sila. So, yun siya. Yeah. Okay, so we're almost near the end of our interview. And for our viewers, alam kong marami pa kayong gustong malaman tungkol sa homeopathy. So don't worry kasi we're doing more interviews with Micro. This is just the first. So sa next episodes, we're going to talk about specific types of illnesses, diba? And we're gonna get some information on the homeopathic treatment for these types of diseases. So stay tuned for the next episode. So
So Micro, so meron ka bang any messages or advice to our audience right now? Ang advice ko is practice eating vegetables na walang spices. Because lahat ng major disease is nagre-require na vegetable na yung diet nila. Mostly vegetable diet, like halos lahat yan. And mostly rin ng patient na na-encounter ko is they can't eat vegetable na hindi mo siya lalagyan ng sobrang daming spices or sobrang daming pampalasa. So, my suggestion is practice it right now kasi pag nagkaroon ka ng major disease is yun yung i-require sa'yo ng mga maski doctors, ganun din sinasabi is eat vegetables and something. Gulay is life. Sorry na lang dun sa mga hindi mahilig sa gulay, but thankfully ako mahilig ako sa gulay. So, ang ino-note ko na lang yung amount of spice. Pwede naman siguro maglagay, no? Pero hindi ganun kadami. Okay. So, last question to Micro. Where can our viewers learn more about you, or how can they get in touch with you if they're interested in a consultation? They can message me in my page. I have page before na ang name niya is Diary of Celicia. Okay. SILICIA, like Diary of Celicia. Okay. So I have this page, and also yung contact number ko is nandun na rin sa page, or email. Yung email ko is micromera3@gmail.com. Okay, thank you. And I'm going to place all that information sa ating description of the video so that people can reach Access out to me. you and find you if they're interested in a consultation. So, Yeah. that ends our interview for today. Thank you so much, Micro, for joining us and for sharing your insights, your stories, your personal stories, and of course, your expertise on homeopathy. And to our audience, thank you so much for tuning in. And if you enjoyed this video, we'd love to hear your feedback by giving a comment or clicking on the like and subscribe button so that next time when we release our next video, you'll immediately be informed and you can watch it right away. So, thank you and see you again next time. Bye! Bye.